ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga bagay sa sarili natin na hindi natin kayang tanggapin at aminin. Kaya bago pa tayo questionin at husgahan ng iba ay pinipilit po nating ibaon sa pinakamalalim na parte natin ang sikretong ito. Ikaw kabarangay, kaya mo bang ipagsigawan sa mundo ang sekreto mo? Dear Papa Dudut, ako nga pala si David, 35 years old, dating OFW at nagbalik na ako sa Pilipinas ngayong taon lamang. Hindi madali ang buhay OFW. Totoong mas malaki ang perang pwede kong kitain doon. Pero may ibang hila ang Pilipinas na hindi ko ipagpapalit kahit saang bansa man ako mapunta. Kaya nga after 10 years ng pakikipagsapalaran sa ibang bansa ay nagdesisyon akong umuwi na sa Pinas. Hindi lang para magbakasyon kundi para permanente nang tumira dito. Umuwi ako sa bahay ng nanay ko, siya at ang bunso kong kapatid na si Brian ang kasama ko sa bahay. Mas bata ng 10 taon si Brian sa akin. Pero kung pagiging mature lang at matalino ay alam kong mas lamang siya kesa sa akin. Wala na kaming tatay. Noong kasagsagan ng COVID ay binawian siya ng buhay. Hindi ako umuwi noon at maraming dahilan kung bakit. At habang pinagpapatuloy kong ilahad ang buhay ko rito sa Barangay Love Stories, maintindihan ninyo kung bakit ako lumayo noon, Papa Dudut. Tagal kang hinintay ng kwarto mo na makabalik, David! Welcome back, anak! Salamat, Nay. Parang walang pinagbago ang kwarto ko ah. Oh, naka-display pa rin sa dingding ang picture ko nung high school graduation ko. Pansinin mo rin ang bedsheet mo. Iyan ang paborito mong bedsheet, hindi ba? Ito nga yun. Ito yung pinagtagpi-tagpi ni Lola Inday ng mga retasong tela para makagawa ng bedsheet. Di ba yan yung project mo sa, home economics class ba yun? Nako, Nay. Ako ang pinakamataas na grade noon sa home economics. Dahil dito sa bedsheet na tinahin ni Lola Inday. Samantalang ang ambag ko lang naman noon abutan siya ng gunting at karayom. Hindi ko ipinagamit kahit kanino ang bedsheet na to. Nainggit nga si Brian nung nakita niya tong bedsheet. Bakit daw hindi siya ipinagtahi ni Lola Inday ng ganito? Ang bilis na talaga magselos nun ni Brian, no? Sinubukan naman siyang tahian ng Lola Inday niyo noon. Kaya lang... Kaya lang, hindi natapos ni Lola Inday na tahiin kasi namatay na siya agad. Huwag na nga nating pag-usapan yun. Naluluha na naman ako Dapat masaya lang tayo ngayon. Kasi nagbalik ka na. Ay, gusto mo bang imbitahan mamaya yung mga kaibigan mo para maghapunan kasama natin? Magluluto ako ng pritong tilapia at laing. Ay, baka umorder na rin ako ng cake panghimagas natin. Nay, kahit wag na muna natin silang imbitahin, may ibang araw pa naman para makasama ko sila Sa ngayon wala akong ibang gustong makasama kundi kayo ni Brian. Nasa na nga pala si Brian, Nay? Ewan ko ba ron sa kapatid mo. Palagi na lang umaalis. Di naman nagsasabi kung saan pupunta. Ay, baka nasa trabaho lang. Dito sa bahay nagtatrabaho ang kapatid mo. Computer lang ang kaharap nun palagi pag andito sa bahay. Ayun, nakakulong lagi sa kwarto. Bihira ko na nga makasabay yun sa pagkain Kapag day off naman niya, laging umaalis. Uuwi na lang kapag alam niyang tulog na ako.
Ah, mukhang pinaghandaan niyo ang isusumbong niyo sa akin tungkol kay Brian, ha? At ano naman ang isusumbong ni nanay sa akin, ha? Kuya David? Ohoy! Brian! Wow! Maskulado ka na! Naku, parang hindi na ikaw yung patpating binatilyo na iniwan ko nun, ah. Lahat ng tao nagbabago. Pambihirang to, ang seryoso mo naman masyado. Dala ba yan ng inflation dito sa Pinas? Wala naman kasing dapat pagtawanan sa sitwasyon na to. Meron ba? Brian, huwag ka na munang umalis mamaya, ha? Sabay-sabay na tayo ng Kuya David mo na maghapunan dito sa bahay. Gusto ko maghapunan sa labas eh. Lagi ka namang naghahapunan sa labas. Pumirmi ka naman kahit isang hapunan lang dito sa bahay. Kauuwi lang ng Kuya David mo, oh. Dapat lang naman na magkakasalo tayo mamaya. Para saan pa, Nay? Nasanay naman na tayong wala siya. Bakit kailangan pa nating i-adjust o baguhin yung mga nakasanayan natin dito sa bahay? Bakit hindi na lang siya yung mag-adjust sa nakasanayan natin? Brian, anak, Ay hindi, wala namang problema kung gusto mong mag-dinner sa labas, eh. Kahit kami na lang muna ni nanay ang magkasama. Nauna naman siguro ang plano mong mag-dinner sa labas, eh, di ba? Hindi rin. Ngayon ko lang naisip na sa labas na ako maghahapunan. As in, ngayon lang. Hindi naman ako tanga at ramdam ko ang pagiging cold at distant ni Brian sa akin. May hula naman ako kung bakit. Dahil siguro'y hindi na ako umuwi pa ng Pilipinas mula nung nag-ibang bansa ako ng biglaan. Hindi rin ako nagpaalam sa kanya noon. Walang nakakaalam ng plano ko kahit ang nanay ko mismo. Kaya siguro'y dinamdam ni Brian ang pag-alis ko, lalo't ako lang ang kakampi niya noon kapag pinagtutulungan siyang pagalitan ng mga magulang namin. Close po kaming dalawa ni Brian noong mga bata pa lamang kami. Naging parang mag-best friend pa nga kami noon. Lagi akong nasasangkot sa gulo kapag may nang titrip sa kanya. Naging dependent sa akin si Brian. Kaya naiintindihan ko siya kung nasaktan siya sa pag-alis ko. Lalo teenager pa lamang siya noon at may mga inaalam pang mga pagbabago sa sarili niya. At sa loob ng 10 taon ay hindi niya ako nakita o nakasama. Hindi rin kami nakapag-usap kahit sa tawag lang at ang pinaka masakit pa na ginawa ko sa kanya ay hindi ako umuwi ng Pinas. Noong namatay ang tatay namin dahil sa COVID. Pinayagan naman ako ng trabaho kung umuwi pero mas pinili kong hindi, Papa Dudut. Nasaan na ba yung si Brian? laki. Ayun lang pala. Brian, pwede ba kitang makausap? Anong kailangan mo? Busy ako. Wala naman. Naisip ko lang makipagkwentuhan sa'yo. Para kasing ilang araw mo na akong iniiwasan, eh. Lahat ng tao iniiwasan ko. Talaga ba? Dati naman gustong-gusto mong napapaligiran ng mga tao. Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin na bata ako? Nakatulad pa rin ako ng dati? Tagal mong nawala, kuya. Hindi imposible ang pagbabago sa akin. Nagtatanong lang ako, ha. Hindi kita inaatake. Para kasing walang karapatan ng ibang tao na magbago eh. Uy, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Medyo nagulat lang ako na... di bale. Basta gusto lang naman kitang kumustahin talaga eh. Okay lang ako. Lumabas ka na, may ginagawa pa ako. Nagpalit na pala kayo ng kwarto ni nanay, no? Matagal na. Pagkalibing ni tatay, nakipagpalit na si nanay ng kwarto sa akin. Masyado na raw tong malaki para sa kanya. O baka ayaw niya lang maalala masyado si tatay. Ikaw ba? Naalala mo pa rin si tatay? Ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Tumatakbo ka pa rin ba tulad ng nauuso ngayon? Basketball? Anong mga movie pinapanood mo? Hindi ako tumatakbo at mas lalong hindi ako nagbabasketball. Pelikula? Wala akong hilig dyan. Alam mo naman yun, di ba? Oo, alam ko namang wala kang hilig manood ng pelikula noon. Pero naisip ko lang, sabi mo nga lahat nagbabago. Baka ngayon mahilig ka ng manood ng pelikula.
Ayain ko sana kayo ni nanay na manood ng sine sa Sabado eh. Hindi ako pwede sa Sabado. Oo, kung hindi Sabado, sa Linggo o kahit kailan ka pwede. Wala pa naman akong balak maghanap ng trabaho ngayon eh, kaya free ako kahit anong oras. Mas mabuti pa kung maghanap ka na lang ng trabaho para hindi ako lagi kinakausap mo. Kung ayaw mo manood ng sine, siguro naman, mahilig ka pa rin magbasa ng mga magazine? Hindi Hindi ako nagbabasa ng mga magazine. Sinungaling pa to eh. Ano tong magazine na binabasa mo kanina ha? Ito. Ano ba? Ano ba, Kuya David? Huwag mo kang pakialaman yung magazine ko. Akin na. Hindi ako nakikipagbiroan ha. Teka. Brian. Hoy, ba't ka nagbabasa ng malalaswang magazine ha? Akin na nga yan. Huwag pakialam mo. Ano ba masama rito ha? Wala namang masama. Nasa tamang edad ka na para magbasa ng ganitong adult magazine. Yun naman pala eh. Lumabas ka na nga. May gagawin pa ako. Teka. Bakit mga lalaking nakahubad ang mayroon dyan sa magazine na yan? Brian, bakla ka ba? Hindi ako bakla no. Nakalimutan ng kakilala ko yan sa coffee shop nung nagkita kami kanina. Babalik ko bukas. Pero bakit titig na titig ka kanina habang binabasa mo yung magazine na yan? Na-curious lang ako. Tsaka may matitino namang articles dito sa magazine na hindi puro kalaswaan ang ino-offer. Masyado ka lang mapanghusga. Ang tagal mo tumira sa ibang bansa pero di ka pa rin open-minded. Ay, alam mo Brian, wala namang masama kung bakla ka eh. Alam mo kung ano yung masama? Yung nangingialam ka sa buhay ng iba. Pero bakla ka. Hindi nga ako bakla. Uwe, di nga. Di ka bakla? Sinabi na hindi ako bakla. Nagulat ako sa pagsigaw ni Brian. Nagalit siya sa akin at lumabas na ako ng kwarto niya para magpababa na siya ng emosyon niya. Alam kong mali na dineretsa ko siya ng ganon. Akala ko kasi ay open na siya sa kasarian niya kahit na hindi niya aminin. Ramdam kong bakla si Brian. Wala namang straight na lalaki ang titingin sa mga gay magazine, hindi ba? Ang mga straight na lalaki ay naiilang kapag nakakakita ng hubad na katawan ng ibang lalaki. Nakita ko pa si Brian na nakatitig sa laman ng magazine habang nagpapakawala ng pilyong ngiti. Hindi naman sana ganito kalala ang pagdududa ko sa kasarian ni Brian. Pero noong mga bata pa lamang kami ay laging sumasama si Brian sa mga kalaro niya para magbahay-bahayan. Imbes na siya ang ama o anak na lalaki ay siya madalasang magpresenta bilang isang nanay. Kahit naman may mga babae silang kasama sa larong yon. Isang beses din sa pakikipaglaro niya ng kasal-kasalan, siya rin ang naging bride. At nahuli ko nga siya, Papa Dudut, na hinahalikan ang kanyang groom nang walang pag-aalinlangan ng mga oras na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At kahit sinabi na ni Brian na hindi siya bakla ay ayaw ko pa rin yung paniwalaan. Inobserbahan ko siya sa bawat galaw niya dahil doon ay mas lumakas ang kutob kong bakla nga siya. Gusto ko siyang paaminin pero hindi ko magawa. Problema ko na siguro ito. Gusto kong pinapatunayan na tama mga hinala ko. Sorry na lang sa kapatid kong si Brian kung siya ang pinuntirya ko. Kaya naman gumawa po ako ng mga paraan para mapaamin ang kapatid ko sa totoong kasarian niya. May nakilala akong babae sa bar, itago na lang natin sa pangalang Lily, kaedad ni Brian. Naisip ko magagamit ko si Lily para mapaamin ang kapatid ko. Kinaibigan ko si Lily at napapayag na kitain ito si Brian sa bahay namin. Importanteng malaman ko ang katotohanan sa kapatid ko. Kaya naman dinala ko si Lily sa bahay at ipinakilala na kay David, kay Brian at doon ay nagkaroon ng gulo, Papa Dudut. Sigurado ka, magugustuhan ko kapatid mo ha? Ay, oo. Di hamak na mas gwapo yun kaysa sa akin. Bakit kasi hindi na lang ikaw? Okay naman na ako sa'yo eh. Ayan na siya. Pababa na ng hagdan. Nasaan si nanay? Nagsimba. Sinundo ng kaibigan niya kanina. Okay.
Alis na ako. Uy, teka lang muna. May ipapakilala kasi ako sa'yo. Hi, Brian. Sino ka? Bakit mo ako kilala? Uy, ako si Lily. Friend ako ng kuya mo. Nakilala ko siya sa Bible study. Oo, tama yun. Inaaral namin yung Biblia sa tamang paraan. Ang galing nga nitong si Lily kasi kilala niya lahat ng main character sa Bible. Ay, oo, pati supporting characters. Oo. Okay, sige. May Bible dun sa sala. Baka gusto nyo ulit aralin. Kailangan ko na kasing umalis eh. Oy, Brian. Kasi ikaw talaga tong pinunta ni Lily rito eh. Gusto ka niyang makilala. Ako? Bakit ako? Kasi sa mga kwento pa lang ni David sa'yo, naintriga na ako. Parang, alam mo yun, parang may something sa'yo na gusto kong malaman. Pakidiretso na nga kung ano bang kailangan mo. Di ako manghuhula, tsaka nagmamadali ako. Sungit naman ito. Alam mo, bet na bet ko pa naman yung mga lalaking suplado. Nakakagigil. Alam mo, Brian, feeling ko magkakasundo kayo na ito ni Lily. Magkakasundo kami. Hindi ko nga maintindihan kung anong pinagsasasabi niyan eh. Dahan-dahan naman sa pananalita, Brian. Babae pa rin si Lily. Respetuhin mo naman. Ay, nako, kahit hindi mo na ako respetuhin, bastusin mo na lang ako. Mas ready ako dyan. Ganyan ka ba talagang klase ng babae? Hirap mo palang biruin at harutin. Kasi wala akong oras para dyan. Wala ka bang oras o hindi ka lang talaga interesado sa akin? Ay, salamat at ikaw na mismo nagsabi. Tama ka. Di talaga ako interesado sa'yo. Sa mga katulad mo. Excuse me, sa mga katulad ko? Pakilinaw mo nga kasi parang mas matalino ka kaysa sa akin eh. Di mo ba nakikita sarili mo? Kailangan ako pa magdikta ng mga mali sa'yo, ha? Excuse me, ano bang mali sa akin? Yung dibdib ko? Balakang ko? Yung mahaba kong buhok? Yung mukha akong plakado sa makeup? O dahil babae ako? Ano ibig mo sabihin? Lahat ng lalaking nakakita sa akin halos maglaway na at magmakaawa para lang pansinin ko sila. Pero ikaw, kahit siguro ako na lang natitirang babae sa mundo, hindi mo pa rin ako magugustuhan eh. Hindi kasi kita type. Yun lang yun. Or baka naman kasi bakla ka. Yun lang naman ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi mo ako magugustuhan. O ano, tama ako, diba? Bakla ka nga. Bakla ka. Aray! Brian! Bakit mo pinitik yung bibig ko, ha? Dahil bastos yung bunganga mo. Sinabihan lang kitang bakla, bastos na agad. Dahil malaking insulto sa akin na tinawag mo akong bakla. Dahil hindi nga ako bakla. Bakit wala namang masama sa pagiging bakla, ah? Maliban na lang kung hindi mo tanggap na bakla ka. Alam nyo, nagsasayang lang ako ng oras sa inyo eh. Diyan na nga kayo, mga abnoy. Hoy, Brian! Hayaan mo na nga yung kapatid mo. Lily, pasensya na ha. Nasaktan ka pa tuloy. Wala to, maliit na bagay. Pero alam mo, mukhang tama nga ang hinala mo. Miyembro ng ikatlong kasarian yung Brian na yan. Habang tumatawa ng walang hinto si Brian ay biglang nag-flashback sa akin noong mga bata pa lamang kami. Bungis-ngis talaga si Brian at nakakaaliw ang inosente niyang tawa. Sa tuwing naririnig ko noon ang tawa niya ay alam kong totoong masaya siya. Kaiba sa ngayon, napilit at nakakatakot. Malalim at parang may ibang kahulugan. Noong mga bata pa lamang kami, Papa Dudut, wala akong ibang gustong makita at marinig kundi ang tawa ni Brian. At madalas kong naririnig yon sa tuwing kasama niya ang best friend niyang si Ralph. Natatandaan ko pa sila madalas ang magkasamang dalawa. Kahit wala silang ibang kalaro, basta kasama nila ang isa't isa ay masaya na sila. Palaging inaabutan ni Ralph ng bulaklak si Brian. Galing yon sa mga pananim ng kanyang nanay. At natatandaan ko pa na laging inuuwi ni Brian ang mga bulaklak na yon at nilalagay sa kanyang tabi bago siya matulog. Kapag lanta na ay saka naman niya isinisiksik sa mga paborito niyang libro ang mga bulaklak na yon. Noong umalis si Ralph sa lugar namin ay hindi ko na muling narinig ang inosente at masayang tawa ni Brian. At palagi ko siyang nahuhuli na inaamoy-amoy ang mga natuyong bulaklak na inipit niya sa kanyang mga paboritong libro, Papa Dudut.
ba yun, Kuya David? Hihingi lang sana ako ng sorry dun sa nangyari kanina. Alin? Yung pambabastos niyo sa akin ni Lily? Hindi naman kasi yun ang intensyon namin. Gusto ko lang ireto si Lily sa'yo. Mabait naman yun. Bulgaran lang magsalita pero maayos yun. Eh bakit hindi na lang ikaw ang manligaw sa kanya kung maayos siya sa paningin mo? Sabi kasi sa akin ni nanay, single ka pa rin hanggang ngayon eh. Oo, ano naman? Alam mo, naalala ko lang kanina habang kaharap ko si Lily. Lumabas ka na nga ng kwarto ko, Kuya David. Marami pa akong kailangang gawin. Hindi mo ba napansin? Pareha sila ng kulay ng lipstick ni nanay noon. Matingkad na pink. Oh, tapos? Irereto mo rin ba siya kay nanay? Bigla ko lang kasing naalala nung mga bata pa tayo. Nahuli kita na ginagamit yung pink lipstick ni nanay noon habang nakasyesta sila ni tatay. tapos sumasayaw-sayaw ka pa sa harapan ng salamin. Ginagaya mo yung mga napapanood mo na singer sa TV. Ano? Hindi totoo yan ha? Nag-iimbento ka lang. Ano paanong nag-iimbento after nga kitang nahuli, bigla kang lumapit sa akin. Nagmakaawa ka na wag kitang isumbong kay tatay. Pumayag pa nga ako nun, di ba? Ay, basta ikaw lagi yung maghuhugas ng plato sa loob ng 1 buwan. Nako, ang bilis mo ako napapayag nun. Wala akong matandaan na sa mga pinagsasasabi mo. Kung meron man ako naaalala, yung katamaran mo sa mga gawaing bahay. Kaya lagi ako inutusan ni nanay. Oy, teka, ito sigurado ako, natatandaan mo to. Hindi ka pa talaga titigil hanggat hindi ako napapahiya ng todo no? Hindi naman kasi yung nakakahiya. O saka ito pa ha. Ito, natatandaan mo ba? Lagi kang nanunood ng Flores de Mayo noon. Inaaya kitang manood ng liga pero ayaw mo sumama. Ang dami mong dahilan noon kaya nagduda ako. Kaya ayun, sinundan kita minsan kung saan ka ba talaga pupunta. Ayun nga, tama ang hinala ko. Sa parada ng Santa Cruzan ka pumunta. Pumapalakpak-palakpak ka pa noon. Tuwang-tuwa ka sa mga gown ng mga pumaparada. Nahuli pa nga kita na hinaplos yung gown ng Reyna Elene. Kumending-kending ka pa pagkatapos. Grabe. Ano bang gusto mong sabihin sa mga kwento mo? Ay, Brian. Gusto ko lang maging totoo ka sa sarili mo. At sino ka para sabihin sa akin na hindi ako nagpapakatotoo? Brian, kapatid mo ako, kuya mo ako. Concerned lang ako sa'yo. Kaya gusto kong umamin ka na sa totoong kasarian mo. Para hindi na rin mabigat sa'yo yung pagtatago mo. Concern? Huli ka na para maging concern, Kuya David. Kasi kung totoong concern ka, sana noon mo pa pinaramdam. Anong ibig mong sabihin? Ngayon naman tanga-tangahan ka. Hindi ako nagtatanga-tangahan, hindi lang kita maintindihan. Hindi mo ba naintindihan na kailangan kita? Nung bigla kang umalis na walang paalam sa akin, naisip mo bang intindihin yung mararamdaman ko? Brian, dati pa yun. Dati pa nga. Alam kong tapos na. Pero sa alaala ko, hindi natatapos yung galit ko sa'yo. Sa tuwing naaalala ko kung paano ko sinalo lahat ng galit ni tatay na mag-isa. Wala ka naman dun para tulungan ako eh. Mag-isa kong hinarap lahat ng pananakit ni tatay. Kahit si nanay hindi ako matulungan. Ikaw lang dapat ang makakatulong nun sa akin pero nasan ka? Pinili mong tumakas. Maramot ka. Makasarili ka. Kaya wag mo sasabihin sa akin ngayon na concerned ka. At naiintindihan mo ko. Kasi hindi ko yun naramdaman nung tinalikuran mo ko. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ni Brian, Papa Dudut. Nanghina na rin ako at hindi na nakalaban ang marahas niya akong itinulak palabas ng kwarto at saka yon sinarado. Nahiya ako sa inasal ko kay Brian. Nasaktan din ako dahil nalaman ko na ang totoong nararamdaman niya. Galit siya sa akin dahil akala niya ay iniwan ko siya. Pero sa totoo lang ay umalis ako noon hindi para iwanan siya, kundi iligtas ang sarili ko sa malupit naming tatay. Ako palagi ang sinasaktan ni tatay noon. Bata pa lamang ako ay hindi na niya ako tinitigilan ng galit at pananakit niya. Wala rin namang nagawa si nanay para protektahan ako sa malupit na kamay ni tatay. Hanggang sa nagbinata na ako at nakaipon. Nakahanap ng pwedeng paraan para matakasan si tatay. Walang pasabi sa kahit na sino at inayos ko lahat ng kailangan ko para makapunta ng ibang bansa. Yun siguro ang pinakamasaya at pinakamaluwag sa loob na nangyari sa akin. Nang makasakay na ako ng eroplano palayo sa lugar na puro na lamang puot ang sinapit ko. Mula noon ay hindi na ako bumalik pa. Maski na nung namatay si tatay, ayoko pa rin siyang makita noon. Pero hindi ko inakala, Papa Dudut, na sa kalayaan ko,
Ang kapatid ko namang si Brian ang nakulong. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko na nga pinaamin pa si Brian sa kanyang kasarian. Kahit alam kong may tinatago siya pero mas priority ko noon na maging maayos kaming magkapatid. Gusto kong maibalik ang dati naming relasyon pero panay pa rin ang iwas ni Brian sa akin, Papa Dudut. Kahit na hindi ko naman na inuusisa ang kanyang kasarian. Siguro'y talagang malalim ang sugat na iniwan ko sa kanya. Hindi ko na siya masyadong nilapitan dahil baka lalo lamang siyang magalit sa akin. Baka imbes na magkaayos kami ay mas lalo lamang niya akong layuan. Pero may nangyari. Parang gumagawa ng paraan ang tadhana para matulungan ko si Brian sa pag-amin ng katotohanan. Habang naglalakad ako para makahanap ng sasakyan, nakita ko si Brian na may ka-holding hands na lalaki. Agad akong nagtago para mas makumpirma kung kapatid ko nga ang nakikita ko. Tama nga ako. Nakita ko yon nang halikan ni Brian ang kasama niyang lalaki at saka sila pumasok sa isang motel. Pinicturean ko ang bawat galaw nila para may ebidensya ako kung sakaling mag-deny si Brian, Papa Dudut. Ano sasasabi mo? Nakita kita kanina. May ko-holding hands ka. Uy, di totoo yan ha. Ay, akala ko rin, hindi totoo eh. Baka mali lang ang kita ko. Pero, nung humarap ka ng konti sa direksyon ko para halikan yung lalaking kasama mo, yun! Doon ko napatunayan na hindi ako dinadaya ng mga mata ko. Wala akong oras para dyan sa mga kasinungalingan mo, kuya. Hindi nagsisinungaling ang camera ng cellphone. Gusto mong makita yung pictures nyo ng kasama mong lalaki? Ang sweet nyo nga eh. Ano to, mansary date ba to? Anniversary? O gusto nyo lang magpababa ng init ng katawan sa motel? Ha? Hindi ko alam yung sinasabi mo. O ito. Imposibleng magsinungaling ang cellphone ko. O ayan, tingnan mo ngayon. Ikaw yan, di ba? At sino ba yung kahalikan mong lalaki ha? Hindi ko siya hinalikan. Napuwing kasi siya eh, kaya lumapit ako para hipan yung mata niya. Ah, ganun ba? Pero ang layo naman ang mata niya sa labi. Bakit sa labi ka nanghihipan? Mali lang yung kuha mo ng picture. Siguro, tapos ko nang hipan yung mata niya, tsaka medyo napadikit ako ng konti sa labi niya. Ah, Pero hindi ko siya hinalikan, no? Mali lang talaga yung nasa cellphone mo. oo nga. Mali nga siguro nang kuha tong cellphone ko. Pero tama naman siguro yung nakikita natin pareho sa picture na magko-holding hands kayo, no? Hindi rin. Ano yan? Inaalalayan ko lang siya papasok nung... Motel. Papasok ng motel. O bakit kayo papasok sa motel? Makikiihi kayo? Kakain ng half chicken? Pansit? Ano ba? Boss ko yan! Tama, boss ko yan! Kailangan naming mag-meeting at dyan sa lugar na yan yung pinakamalapit na pwede naming puntahan eh. Eh sa pagkakatanda ko merong katabing coffee shop yung motel na yan eh. Bakit hindi na lang doon para hindi kayo napagdududahan? Mas malakas yung wifi sa motel na yun. Tsaka may restaurant naman yung motel na yun eh. Oo, umorder kami ng half chicken tsaka pansit. Kailangan namin kumain habang nagmi-meeting. Ah, ganun pala yun. Tsaka ano no, mas tahimik din kasi sa motel eh, no? Oo naman, Oo. para makapag-usap kaming dalawa ng maayos. Hindi nakakarinig ng ingay ng mga sasakyan o ng ibang tao. Tama ka ron. Ah, okay. Grabe kainis, maling-mali talaga tong cellphone ko ng mga kuha. Hindi na pwedeng gamiting ebidensya to. Pero kasi sa pictures nyo nakuha ko, ang sweet nyo talaga eh. Parang bagong kasal. Oh, teka. OA naman yung bagong kasal. Masaya lang kayong tingnan. Sino ba naman kasing hindi sasaya kung kasama mo ang boyfriend mo, di ba? Sinabi ko na nga sa'yo ang lahat. Boss ko yan at wala kaming relasyon. Inalalayan ko lang siya kaya parang nakahawak ako ng mahigpit sa kamay niya. Respeto ko yun sa kanya bilang boss ko, no? Saka
kapag napuwing ang kasama mo, hindi mo ba siya tutulungan? Tsaka, Brian, tama na nga. Magpakatotoo ka naman. Ginagawa mo na akong tanga eh. Kahit sinong inosente kapag pinakita tong pictures nyo, mag-iisip ng iba eh. madumi ka lang talaga mag-isip. Madumi akong mag-isip o ayaw mo lang tanggapin na totoo ang iniisip ko tungkol sa'yo? Sumabog na ako noon dahil sa mga walang kwentang rason ni Brian sa kung sino ang kasama niyang lalaki na pumasok sa motel. Hindi ko talaga siya mapiga, Papa Dudut. Hindi ko pa rin mapaamin. At ang nakakainis dito ay parang hindi pa siya apektado at hindi man lang makaramdam. Ginagawa niya akong tanga. Pero higit sa lahat ay mas ginagawa niyang tanga ang sarili niya. Alam ko namang hindi lang ako ang nakakahalata sa pagiging kloseta niya. At ako na rin mismo ang naaawa dahil sa pagtatago niya. Pero ano bang magagawa ko kung ayaw pa rin niyang tanggapin ang katotohanan sa sarili niya? Nagmadali si Brian na mag-walk out sa akin at pumasok sa kwarto niya. Alam kong nasaktan ko siya sa pagpiga ko ng impormasyon tungkol sa kanya. Nakonsensya ako, mali nga siguro ang parang ko ng pagpapaamin sa kanya. Kasi totoo naman din na sa tuwing pinipilit natin ang isang tao ay mas lalo itong nagtatago at lumalayo. Kaya naman nakaisip ako ng ibang paraan para mas lumapit siya. At sa pagkakataong yon ay umami na, Papa Dudut. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ako tumakas noon? Kung bakit ako ng ibang bansa? Kasi makasarili ka. Sana ganun lang kasimple ang dahilan. Sa ibang bansa, pwede kang maging malaya. Tanggap nila kung sino at ano ka. Open-minded sila, sabi mo nga, di ba? Hindi kagaya rito sa Pinas, ang dami munang manghuhusga dahil iba ka sa inaasahan nila. Anong ibig mo sabihin? Bakla ako, Brian. Bakla. Kaya ako na mismo ang nagsasabi sa'yo, walang masama sa pagiging bakla. Nung una, parehas lang din tayo ng iniisip. Pakiramdam ko, kasalanan ng maging bakla. Kaya nagtago ako. Pero habang ginagawa ko yon, mas bumibigat ang loob ko. Mas lalo kong kinamumuhian ang sarili ko. Hanggang isang araw may nakahuli sa akin. May kahalikan akong lalaki sa kabilang bayan. At sa dinami-rami ng mga pwedeng makakita sa aming dalawa, si tatay pa talaga. Alam ni tatay? Nabakla ako? Oo. Kinaladkad niya ako palayo sa lalaking hinahalikan ko. Ang tatalas ng mga salita at mura niya. Noon pa man daw alam na niyang bakla ako pero wala lang siyang makuhang ebidensya. Hanggang isang araw, binagsakan na siya ng ebidensya para mapaamin ako. Kaya ayun, umamin ako. Bakla ako. Sa totoo lang gumaan ang loob ko after kong magpakatotoo kay tatay. Kahit nakapalit nun pambubugbog niya ayos lang. Basta sa akin, nakalaya na ako. Nakalaya ka naman pala eh. Umamin ka na pala noon. Pero bakit kailangan mo pa rin umalis? Bakit kailangan mo pa rin tumakas? Kasi pinaparamdam pa rin sa akin ni tatay ang panghuhusga niya. Kahit malaya na ako sa totoong kasarian ko, pakiramdam ko, nakakulong pa rin ako sa galit ni tatay. Kaya umalis ako. Pasensya na kung tumakas ako ha. Kasi yun lang naman ang alam kong paraan para makawala na kay tatay. At tama ba yung ginawa mong pagtakas? Yung pag-iwan mo sa amin? Siguro mali para sa inyo. Pero para sa akin yun ang pinakatamang ginawa ko. Kasi sa pagtakas ko rito sa Pinas, nakahanap ako ng kalayaan sa ibang bansa. Doon ko rin nahanap yung mga taong tumanggap sa akin. Malayong malayo sa mga taong nakakasama ko nun dito sa atin. Kaya masisisi mo ba ako kung hindi na ako bumalik? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Kasi natakot ako na baka hindi mo ako maintindihan. Natatakot pa ako sa totoong kasarian ko nun. Baka katulad ka rin ni tatay na huhusgahan kung sino ang totoong ako. Si nanay, alam niya ba? Oo, hindi lang namin pinag-uusapan. Hindi siya makapaniwala na bakla ako pero wala naman na siyang magagawa kung ito na yung landas na pinili ko eh. Kuya, masaya ka ba talaga? Hindi naman ako laging masaya.
Hindi naman kasi lahat ng tao tanggap ako kahit moderno na ang mundo. Nakakaramdam pa rin ng diskriminasyon. Parte na siguro yun ang pagpapakatotoo ko, pero ang mahalaga, malaya ako. At alam mo, gusto kong maging malaya ka rin tulad ko. Hindi ako bakla. Okay, naiintindihan ko. Basta tatandaan mo kahit sino at ano ka pa. Kapatid kita at mahal kita. Ha? Ano Brian? Gusto mo bang magkape? Tara, samahan mo ako. Meron akong alam Bakla na... ako. Bakla ako, Kuya David. Umiyak ako habang nakatawa na si Brian. Habang paulit-ulit niyang sinasabi at inaamin na bakla na siya. Niyakap niya ako at nagpasalamat. Niyakap ko siya pabalik at nagpasalamat din. Nagpapasalamat ako na sa wakas ay gumaan na ang kalooban ng kapatid ko. Alam kong hindi ganun kadaling tanggapin ang kasarian niya pero natutuwa akong humakbang siya paabante para lamang gumawa na ng paraan para magkatotoo or magpakatotoo na sa sarili niya. Inamin niya sa akin ang lahat-lahat. Kahit siya pala mismo ay nahuli ni tatay noong nabubuhay pa lamang ito. Kaya siya ang sinasaktan kapalit ko. Alam din ni nanay ang tungkol sa pagiging bakla ni Brian. Pero tulad ng sa akin ay ayaw din ni nanay na napag-uusapan pa yon. Pero hindi naman siya gumagawa ng paraan para itago namin ang kasarian namin. Sa ngayon ay malaya nang nakapagladlad si Brian. Dinala na rin niya sa bahay ang boyfriend niya. Totoong hindi pa komportable si nanay pero nirespeto niya si Brian sa desisyon nito. Nakita ko kung gaano kasaya ang kapatid ko at dahil doon ay wala akong kasing saya. Mas masaya pa ako ngayon kumpara nang nag-ibang bansa ako para maging malaya. Dahil hindi na ako nag-iisa. May kasama na akong maging malaya sa pagpili sa kung sino at ano ako. Nadagdagan na ang taong nakakaunawa sa akin at hiling na lang namin na sana'y balang araw kapag handa na si nanay ay magawa na niya kaming tignan sa mga mata at sabihing masaya na siya. Nang buo sa pag-amin namin sa totoo. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, David. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.